Nakaupo ka lang sa sofa, tapos bigla mong naramdaman na may nakatitig sa'yo. Ang pusa mo pala, nakatingin ng walang kurap. Ilang minuto na ang lumipas, pero hindi mo maalis ang tingin mo sa kanya. Parang tumitingin siya mismo sa loob ng kaluluwa mo. Pamilyar ba sa inyo yan? Hindi lang yan imahinasyon mo. May tawag dyan, cat hypnosis or yung hypnotismo ng pusa. At ngayon, aalamin natin ang misteryo sa likod nito. Susubukan nating intindihin ang biolohiya at psikolohiya para malaman kung bakit napakalakas ng impact ng tingin ng pusa. Pangako, pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin mo sa alaga mo. Pero, bago tayo dumiretso sa siyensya, balikan muna natin kung gaano nakatagal na tayong magkasama ng mga pusa. Nagsimula ang partnership na tumanga 10,000 taon na ang nakakaraan noong nag-umpisa ang tao na manirahan sa isang lugar at magtanim. Dahil sa sobrang ani, dumami ang mga daga at bubwit at doon pumasok ang mga pusa, ang perpektong mga ngaso. Nagsimula ito bilang isang kasunduan lang para sa pakinabang ng isa't isa. Pero paglipas ng panahon, nagbago ito at lumalim. Mula sa pagiging simpleng mga ngaso ng peste, naging kasama na natin ang pusa, naging miyembro ng pamilya, at gaya ng malalaman natin ngayon, naging dalubhasa sa komunikasyon. Simulan natin sa pinakahalatang bahagi, ang kanilang anatomiya. Ang mga mata ng pusa ay tila napakalaki kumpara sa kanilang ulo, lalo na kung ikukumpara sa mata ng tao. Ang malaking cornea at lens ang nagbibigay daan para makahuli sila ng maximum na liwanag. Ang katangiang ito ay namana nila sa kanilang mga ligaw na ninuno na kailangang manghuli ng epektibo sa dapit hapon. Pero para sa ating mga tao, ang ganoong kalalaking mata ay isang matinding psychological trigger. Napansin mo na ba kung paanong kumikinang ang mata ng pusa sa dilim? Yan ay dahil sa isang espesyal na reflective layer sa likod ng retina na tinatawag na tapetum lucidum. Para itong salamin na nagre-reflect ng liwanag pabalik sa photoreceptors. Kaya nabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon na makita ang liwanag. Malaking tulong ito para luminaw ang paningin nila sa gabi. At para naman sa atin, ang epektong ito ay nagbibigay sa kanila ng mahiwaga, halos misteryosong hitsura na mas nagpapatindi sa misteryo ng kanilang tingin. Unique talaga ang hugis ng pupila ng pusa. Ang mga vertical slit na ito ay kayang kumipot ng kaliit-liitan sa matinding liwanag at lumalawak naman para sakupin halos ang buong iris kapag madilim. Dahil sa sobrang tumpak na pagkontrol nila sa daloy ng liwanag, nagkakaroon sila ng malaking bentahe, anuman ang kondisyon ng pag-iilaw. At kapag nakikita natin ang mabilis na pagbabagong ito, subconscious natin itong naiisip bilang senyalis ng isang buhay, aktibo, at talagang napaka-ekspresibong ekspresyon. Kaya pala, hindi lang sa liwanag nakadepende ang paglaki ng pupil ng pusa. Ito rin ay malinaw na indikasyon ng kanilang emosyon. Kapag sobrang excited sila, takot, interesado, o kaya ay naglalaro, lahat ng iyan mabilis na nagpapalaki sa kanilang mga mata. Tayong mga tao, natural lang na nababasa natin ang mga senyalis na ito. Ang mga malalaki or parang matang bata nilang tingin ay nagdudulot sa atin ng pag-aalala at kagustuhang magprotekta. At malamang sinasamantala ito ng mga pusa. Kabaligtaran sa iniisip ng marami, hindi lang itim at puti ang nakikita ng mga pusa sa mundo. Ang totoo, dichromatic ang kanilang paningin. Kitang-kita nila ang iba't ibang tono ng asul at berde, pero ang mga kulay na pula at pink ay lumalabas lang na kulay gray sa kanila. Bagamat hindi masyadong matingkad ang mundo para sa kanila, bumabawi naman ito sa
sa kanilang pambihirang galing na mapansin ang kahit pinakamaliit na galaw. Kaya ang kanilang tingin na kayang humuli ng maliliit na detalye sa paligid ay tila napaka-focused at parang may malalim na pinag-iisipan. Isa pang mahalagang detalye ay ang pagkakapwesto ng kanilang mga mata. Gaya ng lahat ng mandaragit, ang mga mata ng pusa ay nakatingin ng diretso sa harapan. Dahil dito, nagbibigay ito ng binocular vision na nagpapahintulot sa kanila na matantiya ng eksakto ang distansya ng kanilang biktima. Para naman sa atin, ang ganitong klase ng diretso at nakatutok na tingin ay basehan ng pakikipag-ugnayang panlipunan. Sanay tayong isipin na ang diretsong pagtingin ay nangangahulugan ng atensyon at interes at inia-apply natin ang karanasang ito sa pakikipag-ugnayan natin sa pusa. Bakit kaya napakatagal makatitig ng pusa nang hindi man lang kumukurap? Ito rin ay isang katangian na minana pa nila sa kanilang pagiging isang mandaragit o predator. Sa kalikasan, ang pagkurap sa maling oras ay nangangahulugang maaari mong makaligtaan ang iyong biktima o hindi mo mapansin ang paparating na peligro. Ang kanilang mga mata ay may kakayahang panatilihing basa at malambot ang paningin na siyang nagpapahintulot sa kanila na manatiling nakatitig ng matagal. Tayo namang mga tao, sa ating pakikipag-ugnayan, ay tinitingnan ng mahaba at matalas na titig bilang isang senyales ng matinding konsentrasyon at minsan pa nga ay pagtitiwala. Pero may isang galaw na talagang nagpapabago sa takbo ng lahat. Ito ang tinatawag na mabagal na pagpikit dilat. Kapag tinitingnan ka ng pusa at dahan-dahan itong pumikit at dumilat, tandaan mo, hindi yan dahil sa pagod. Sa mundo ng komunikasyon ng pusa, ito ang pinakamataas na tanda ng pagtitiwala at pagmamahal. Sa madaling salita, ito ang katumbas ng halik o ng ngiti. Sa pagpikit ng mata nila habang nasa presensya mo, ipinapakita ng hayop na ito na panatag at ligtas na ligtas ang pakiramdam nito. Ayon sa siyensya, may malaking kahulugan pala ang dahan-dahang pagkurap o slow blinking ng mga pusa. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas lumalapit ang pusa sa taong estranghero kung una itong titingin sa kanila at pagkatapos ay dahan-dahang kukurap. Ang simpleng kilos na ito ay nagtatanggal ng anumang tensyon at nagpapahiwatig sa pusa na wala kang masamang intensyon. Ito ang nagsisilbing universal key para mapalapit sa puso ng bawat pusa. Gusto mo bang subukan? Madali lang yan. Kapag nakatingin sa iyo ang pusa mo, tingnan mo rin siya sa mata. Tapos, napakabagal mong ipikit at idilat ang iyong mga mata. Huwag mong agad na ilihis ang tingin. Malamang, sasagutin ka rin ng pusa mo ng ganyang kindat. Sa ganitong paraan, hindi mo lang siya pinapanood, kundi nakikipag-usap ka na sa kanya gamit ang sarili niyang lengguwahe. Talagang pinatatag nito ang koneksyon ninyong dalawa. Ngayon, dumako naman tayo sa aspetong psikolohikal. Bakit kaya ganoon na lang ang tindi ng ating reaksyon sa mga tingin ng pusa? At ang keyword dyan, neoteny. Ito ay ang phenomenon ng pagpapanatili ng mga katangian ng pagiging bata sa mga adult na hayop. Sa mga pusa, ipinapakita ito sa pamamagitan ng malalaking mata, bilog na ulo, at maliit na ilong. Ang lahat ng katangiang iyan ay nagpapaalala sa atin ng isang sanggol na tao. Ang ating utak ay evolusyonaryong nakaprograma na tumugon sa mga katangiang iyan. Kapag may nakikita tayong bagay na may mga katangiang pambata, may mga sentro sa ating utak na nag-a-activate. Ito yung mga sentro na responsable sa pag-aalaga at pagiging mapag-aruga. Isa itong likas na ugali o instinct na siyang nagpapanatili ng ating species. Kapag nakikita natin yung malalaking mata ng pusa,
mayroong subconscious na kagustuhan na protektahan, pakainin at alagaan ang nilalang na iyon. Sa madaling salita, nahak ng mga pusa ang sistema ng ating parental instincts. Tinatawag ng mga siyentista ang kombinasyong ito ng mga katangian na baby schema or sa German, Kindchenschema. Si Konrad Lorenz, isang Austrianong etologo, ang unang naglarawan kung paano nagdudulot ang skemang ito ng automatikong reaksyon ng pagkaamo. Ang mga pusa, dahil sa proporsyon ng kanilang nguso, ay perpektong sagisag ng skemang ito. Literal na pinipindot ng tingin nila ang cuteness button sa ating utak at wala tayong magagawa para pigilan ito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa simpleng instinct. Kapag tumitingin tayo ng direkta sa mga mata ng pusa, lalo na kung ito ay ating minamahal na alaga, naglalabas ang ating katawan ng oxytocin. Ito ang tinatawag na hormone ng pag-ibig o yakap hormone. Pinatatag nito ang ating social connections at nagdudulot ng matinding pagkakabit at pagtitiwala. At ang eksaktong hormone na ito ay inilalabas din ng isang ina kapag tumitingin siya sa kanyang sariling sanggol. Pero ang nakakamangha, ang prosesong ito ay dalawahan. Ipinakita ng mga pag-aaral na tumataas ang antas ng oxytocin hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa pusa habang nagtititigan. Ibig sabihin, ang pagtitig ay nagtitrigger ng positive feedback loop. Tinitingnan natin ang pusa, nakakaramdam tayo ng pagmamahal. Nakakaramdam din ng parehong damdamin ng pusa, kaya lalong tumitibay ang ating koneksyon. Ito ang tunay na biokemika ng pag-ibig. Napag-isipan na ba ninyo ang tungkol sa tinatawag na mirror neurons? Ito ang mga selula sa ating utak na nag-a-activate tuwing pinagmamasdan natin ang kilos ng ibang nilalang. Sila ang nagtutulak sa atin upang tila salaminin o gayahin ang emosyon ng iba. Halimbawa, kapag nakikita natin ang kalmado at relax na tingin ng isang pusa, ang ating mirror neurons ay nagpaparamdam sa atin ng katulad na kapayapaan at katahimikan. Masasabi nating literal tayong nahahawa sa kanilang pagiging payapa. Siyempre, malaking papel din ang ginagampanan ng anthropomorphism, ang likas nating hilig na bigyan ng isip at damdamin ng tao ang mga hayop. Kapag nakatingin tayo sa malalim at misteryosong mata ng pusa, nakikita natin dito ang karunungan, pag-unawa o maging kalungkutan. Ipino-project natin sa kanila ang sarili nating mga emosyon. Dahil dito, lumalabas na para bang mayroon tayong malalim na koneksyong intelektual. Gusto nating maniwala na nauunawaan nila tayo kahit hindi na kailangan ng salita. Talaga namang napakalakas ng ilusyong ito. Ang simpleng kuryosidad ng pusa, binibigyang kahulugan natin na parang interes niya ito sa kung sino tayo. Ang tahimik niyang pagtitig, itinuturing nating tanda ng matinding pagmamahal. Ang pangangailangan nating makipag-ugnayang emosyonal ang siyang nagtutulak sa atin na makita sa tingin ng pusa ang mas maraming kahulugan kaysa sa meron talaga. Pero, marahil, doon din nagsisimula ang mahika. Tinitingnan natin ang kanilang titig bilang tanda ng mataas na talino o kaya naman may kakaiba silang sensibilidad. Bagamat ang totoo, baka naman sinusubaybayan lang ng pusa ang isang langaw na nasa pader sa mismong likuran mo. Pero syempre, mas pinipili ng ating isip ang mas romantikong bersyon. Ang paniniwala nating ito sa kanilang pagiging may malay at malalim na damdamin ang nagpapahalaga at nagpapatibay sa koneksyon natin sa kanila. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang paulit-ulit na siklo. Titingnan tayo ng pusa. Ang tugon natin, paglalambing, at syempre, bigyan ng pagkain.
Maiintindihan ng pusa, aha, epektibo pala itong tingin na ito. Kaya gagamitin niya ito ng mas madalas para makuha ang kanyang gusto. Ang positibong reaksyon natin ang nagpapatibay sa ugaling ito. Kaya hindi natin namamalayan, tayo pala mismo ang nagtuturo sa pusa na i-hypnotize tayo. Tingnan natin ito sa pananaw ng ebolusyon. Ang tingin nila ay naging isa sa pinakamahalagang instrumento sa proseso ng pagpapaamo. Ang mga pusang may mas kaibig-ibig na itsura at marunong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mata ay nakakakuha ng mas maraming pagkain, init at proteksyon. Kaya naman, mas mataas ang tsansa nilang mabuhay at mag-iwan ng lahi. Ang likas na pagpili ay pumabor sa mga individual na may pinakanakakagayumang tingin. Sa loob ng libu-libong taon na nakasama natin sila, masasabing nagmaster na talaga ng mga pusa ang pakikipag-ugnayan sa tao. Naaral na nila ang ating mga reaksyon. Alam na nila kung anong klasing tingin ang nakakapagpaalis sa atin sa sofa para lang puntahan at pakainin sila. Hindi naman ito masamang intensyon, kundi isa lang itong napaka-epektibong diskarte sa adaptasyon na nabuo sa loob ng mahabang panahon ng ebolusyon. Tingnan natin ang isang klasikong halimbawa, ang tingin ng nagmamakaawa. Uupo ang pusa sa harap mo at tititigan ka ng matindi sa mata, habang paminsan-minsan ay ibinabaling ang tingin sa mangkok o kaya naman sa refrigerator. Ito ay isang natutunang ugali o learned behavior. Alam niya na malaki ang posibilidad na ang visual signal na ito ay magresulta sa gusto niya, ang pagkain. At kadalasan, sumusuko naman tayo. Ganyan din ang epekto ng pagtitig nila kapag humihingi sila ng atensyon. Pwedeng umupo ang pusa sa keyboard mo o kaya sa libro at titigan ka lang. Binabara niya ang ginagawa mo at inaagaw lahat ng atensyon mo gamit lang ang tingin niya. Sobrang diretso at epektibo yung paraan na yan para sabihin, "Hoy, nandito ako. Maglaro tayo." O kaya, "Haplusin mo ako." Madalas, pinagsasama ng mga pusa ang kanilang tingin at iba pang senyales para mas maging effective ang mensahe. Halimbawa, matalim na pagtingin na sinasabayan ng malakas na pagpur. O kaya naman, dinadagdagan pa nila iyan ng dahan-dahang pag-untog ng ulo. Ito ay isang kumpletong estratehiya sa komunikasyon, kaya naman halos wala na tayong kalaban-laban. Talaga namang ginagamit nila ang lahat ng tools or armas na meron sila. Natuklasan pa nga ng mga siyentista ang isang espesyal na klase ng paghuni o puring na sadyang ginagamit ng mga pusa para manipulahin tayo. Sa kanilang normal na paghuni, inihahabi nila ang mga tunog na may mataas na frequency na tila iyak ng isang sanggol. Ang tunog na ito, kapag isinabay pa sa pagtinging puno ng pagmamakaawa, ay talagang epektibo sa atin at walang mintis na gumagana. Ito ang nagpapagana ng ating likas na pagnanais na tumulong. So, sinadya ba talaga nila yung panlilin lang na yan? Ang totoo, pinagdedebatehan pa rin yan ng mga siyentista hanggang ngayon. Malamang, hindi naman gumagawa ang mga pusa ng tuso o masasamang plano, yung tipong katulad lang sa cartoons. Sila ay sadyang napaka-obserbante at mabilis matuto. Sa pamamagitan ng trial and error, natuklasan nila kung anong galaw o kilos ang nagreresulta sa gusto nilang makamit at ngayon, tagumpay nila itong ginagamit. Masasabi nating isa itong henyong adaptasyon kaysa sa pagiging tuso. Kailangan nating liwanagin ang isang sikat na maling akala. May mga naniniwala na ang matalim na titig ng pusa ay paraan nila ng pagpapakita ng dominasyon or parang isang hamon. Sa mundo ng mga aso, totoo yan. Pero pagdating sa pusa, iba ang sitwasyon. Sa komunidad nila,
Ang direkta at walang kurap na titig ay mas itinuturing na banta. Pero kapag tao ang kaharap nila, ginagamit nila ito sa ibang konteksto. Ito ay paraan nila ng pakikipag-usap o simpleng paraan lang para makuha ang atensyon natin. Dapat alam mo kung paano mo makikilala ang tinging palakaibigan sa tinging agresibo. Ang relax at kuryosong tingin, lalo na kung may kasamang mabagal na pagkurap, ay magandang senyalis. Pero kapag nakatutok ang tingin, sobrang sikip ng balintataw, nakalapat ang tainga, at tense ang katawan, malinaw na itong tanda ng galit o takot. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting huwag mong titigan ang pusa sa mata. Bagkus, unti-unti mong ilihis ang iyong tingin para ipakita na hindi ka banta. Kaya, ano na nga ba ang buod ng lahat ng ito? Ang tinatawag na cat hypnosis ay hindi pala mahika, kundi isang kahangahangang kombinasyon ng biyolohiya ng pusa at sikolohiya ng tao. Ang kanilang kakaibang mga mata na namana pa sa kanilang mga ninunong mandaragit ay saktong-sakto sa ating likas na konsepto ng cute o kaibig-ibig. At sa loob ng libu-libong taon ng pagsasama, napakahusay nilang nagamit ang kasangkapang ito para makalikha ng isang kahangahangang lalim na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang uri. Kaya, ano nga ba talaga itong tingin ng pusa? Ito ay sabay na perpektong instrumento ng isang high predator at ang susi na nagpapagising sa ating mga parental instincts. Sinasabi rin nito ang nagtiwala ako sa iyo at isa ring epektibong paraan para makahingi ng pagkain. Ito ay isang komplikadong wika na nabuo sa loob ng 10,000 taon ng ating kamanghamanghang pagsasama. Ang pang-akit ng pusa ay hindi isang one-way na impluensya, kundi isang dialogo. Ang mga pusa ay tumitingin sa atin at tayo naman ay tumitingin din sa kanila. Sa pagpapalitan ng tingin na ito, nabubuo ang kakaibang koneksyon na tanging ang may-ari lang ng pusa ang makakaintindi. Naiimpluwensyahan tayo ng kanilang alindog dahil likas ito sa ating kalikasan at dahil sa kaibuturan ng ating puso, gustong-gusto natin ito. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may bago kayong natutunan tungkol sa inyong balahibong kaibigan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang serye ng ating mga diskusyon. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Para sa inyo, ano ang sinasabi ng pusa ninyo kapag nakatingin siya sa inyo? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section. Siguradong napakasarap basahin yan.